Lindsay. Good morning, Panga! Good morning! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi! I have a boyfriend at meron na po kaming anak. 2 years old na po yung anak namin. Sa ilang taon po naming pagsasama, napakarami na po naming pinagdaanan. Minsan ko na rin pong niloko ang asawa ko. Kasi bata pa ako noon. Hindi pa matured. Pero nagkaayos din naman kaming dalawa. Sa tagal namin, DJ Lindsay, nakilala ko na po ang buong pamilya ng boyfriend ko. Mga pinsan niya, mga tsuhin niya. DJ Lindsay, alam kong mali. Pero nagkaroon po ako ng pagtingin sa tsuhin niya. Tito. As in kapatid ng tatay niya. Kaya naman sa tuwing nakikita ko siya, nagpapapansin ako. Talagang gusto kong makuha yung atensyon ni Tito. Dati nagsusuot pa ako ng mga sexy na damit para lang mapansin niya ako. Pero walang effect. Dinededma niya lang ako. Baliwala lang yung mga efforts ko kahit wala naman siyang jowa. DJ Lindsay, isa po siyang engineer at meron ding mga negosyo. Minsan, siya pa yung bumibili ng gatas ng anak namin kapag walang-wala kami. Nagbibigay din siya ng pera para pang tustos dito sa aming anak. Kaya naman, may mga times na napapaisip ako. Sabi ko siguro ang sarap ng buhay kung siya ang partner ko. Ilang buwan ko ring hindi nakita si Tito. Ang sabi ng iba, busy dahil meron na raw girlfriend. Naku, sabi ko. Sino naman kaya yung babae na yun? Hanggang sa lumipas na yung ilang buwan, DJ Lindsay, nalaman ko na lang na ikakasal na pala si Tito. Isang beses, pinakilala niya sa amin yung babaeng napakaswerte. Nagtataka naman ako. Kasi parang ang plain nung babae na yun. Parang sobrang simple naman niya. Medyo chubby, nakamaong, at naka-t-shirt lang ang pormahan. Minsan naka-sneakers pa. Hindi man lang mag-sandals. Graduate daw ng political science, pero hindi naman mayaman. At sa tingin ko wala namang ibang maipagmamalaki. Ang layo din ng age gap nila. Ilang linggo na ang nakakaraan simula nung kinasal sila sa civil. Simula nun, DJ Lindsay. Nakita ko yung pagbabago kay Tito. Simula nung maikasal sila, nakita ko na naging masayahin siya. Na minsan, kinaiimbierna ko
Kasi alam kong masaya siya dun sa asawa niya. Alam mo ba, ang sabi pa sa akin ng boyfriend ko, nag-resign na raw sa trabaho yung babae para mag-focus sa bahay. Wala siyang income, pero binibigyan siya ng pera ni Tito. Naisip ko, bakit naman kailangan pang bigyan ng pera nasa bahay lang naman? Wala namang ibang ginagawa kundi magluto, maglinis ng buong bahay, maglaba. Pero siya yung nag-iintindi dun sa ibang negosyo ni Tito. Yan tuloy. Lately, bibihira na kaming makahingi ng tulong sa tito ng boyfriend ko. Kasi ang sabi niya, ngayong meron na siyang asawa, kailangan niya raw munang ipaalam sa misis niya yung paglabas ng pera. Naiisip ko lang, DJ Lindsay. Sayang talaga dahil ngayon ko lang nakilala yung tito ng boyfriend ko. Nakakapanghinayang. Siguro kung ako yung pinili ni Tito, kung ako yung nakilala niya noon, siguro kung wala yung boyfriend ko, siguro hindi magiging ganito kahirap ang buhay ko. Nga pala, DJ Lindsay, tawagin mo na lang akong Trixie. At Lindsay, ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, Pangga! Ikaw pa rin po yung nakikinig sa istasyong same, pero iba. Pangga, we are number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Energy! Oras natin, sabihin ko pala 1:13 Cambots. Makaraan po ang alas 9 ng nagmamagandang umaga. 9:13 on the clock. Kasama po nag-iisang girlfriend mo sa radio. Of course, my name is Lindsay. Pangga, ito po ang lihim ng liham. Ang programang wala kang matututunan pero meron kang mararamdaman. Isang magandang morning sa lahat po ng mga panggapoy natin na kay aga-aga bad terp na. Dahil sa narinig na lang kwento. Kasi alam mo, Trixie, gitera ka. Alam mo, Trixie, kasi masyado kang kumangarap. Masyadong mataas yung pangarap mo. Ewan ko ba sa'yo kung bakit ganyan yung iniisip mo. May jowa ka na, may anak pa kayo. Diba? Rektahan na tayo, girl. Medyo ka dyan Medyo makati. Oo, hindi ka pumirmi dyan. May asawa ka na at anak ka na. Kung ano-ano pa sinasabi mo dyan. Tina-target mo pa yung tsuhin. Alam mo, parang siyang time bomb, no? Na anytime pwedeng pumutok. Si Trixie, no? Parang anytime pwede siyang kumembot dun sa tsuhin. Parang anytime gustong agawin yung tsuhin. Diba? Makakaloka dun si Trixie. O, dali! Ano ba? Basa tayo ng mga komento ninyo, mga mahal ko, pangga ko, baby ko. Pero bago yan, ha? Sa mga pangga po natin, kung katulad po kayo ni Trixie, wag po kayo mag-aksaya ng oras ninyo sa mga ganyan, lalo na't alam nyo taken na kayo. At lalo na't alam po ninyo na taken na rin yung tinatarget ninyo. Kung wala kayong magawa sa buhay, meron ako isasuggest sa inyo. Sino ba naman ang ayaw ng fun and exciting na laro? Lalo na kung boring ang oras mo. Kung mahilig ka sa tong its at iba pa, tara na sa Game Zone. Unbelievable sa Game Zone dahil you play real game of Tong Its with real players for free. Wow!
May chance pang makakuha ng over 34 million pesos at may chance ka pa to claim up to 14,640 pesos daily. Ang makukuha cash credits ay pwedeng gamitin pang laro sa kahit anong game at pwede mo pang i-cash out. May dalawang event araw-araw kaya kung G ka na, visit gzone.ph and social media accounts on Facebook, Instagram and TikTok at Tara Game Zone. G na sa tong it's Tara Game Zone. At abangan din ang GTCC Summer Showdown from April 25 to June 28, 2025. May cash pool up to 10 million pesos na paglalabanan, kaya naman po visit gamezone.ph now to learn more. Tandaan, ang gaming dapat fun-fun lang. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ayan. Dapat responsible kayo sa mga iniisip ninyo. At kapag alam mo may responsibility ka na, dapat hindi ka na kumikembot pa sa iba. Sabi ni Darwin, itigil mo na, Trixie, ang iniisip mo. May boyfriend ka na nga, yung tito pa ang laman ng puso mo. Kakaloka ka naman. At syempre naman, pwede pa huwag ka nang makialam sa buhay ng tito mo. Halata sa pinagsasabi mo na gusto mong makajowa dahil sa perang matatanggap mo. Buti pa yung mga, hindi ko mabasa ng buo ito, Darwin. Buti pa yung mga bagong wife niya. Kahit galing sa mayamang angkan, she wants to live a decent life. Ang taray ng mayamang angkan. Diba? Sabi naman ni Arch, there are some lines that should never be crossed. This situation is one of them. Parang masyadong obsessed ka na sa tsuhin ng jowa mo. Kung ganyan ang mindset mo, you might as well break up with your jowa and stay away from that family. Huwag maging panggulo sa pamilya. Uy, totoo ka dyan. Diba? Actually, hindi magulo yung pamilya, ha? Ang magulo itong letter sender natin si Trixie. Ang daming gusto sa buhay. Diba? Gusto pa yung mga nagpapasexy daw yung mga damit-damit niya pag nandiyan si Tito. Diba? Nagpapapansin kay Chuhin. Alam mo, ang pinaka-disturbing dyan, hindi naman syungangers yung Tito para hindi mapansin na, alam mo yun, naghahanap ka ng attention, be. Alam ko, I'm pretty sure, no, Hepe? May mga lalaking magaling makakuha ng cue. Papapansin to sa akin. May gusto to sa akin. Di ba, no, Hepe? May mga ganyan. Di naman si Hepe. Hoy! Hoy, hindi natin itadamay si Hepe. Pero totoo, may mga lalaki na mabilis makakatch ng intention nating mga babae with them. Kaya kung ako sa inyo, kung ayaw nyong mapahiya, tigil-tigilan po ninyo. Wow! Tsaka alam mo, mas nawawala ng gana yung mga lalaki kapag tayo mga babae nagbibigay ng hint at pamigay talaga ng sarili natin sa kanila. Oo. Alam mo na ba naman yung, di ba, dapat nagpapahabol ka, ganyan. At saka, alam mo, bura-burahin na nga natin yung pahabol-pahabol effect na yan kasi may jowa ka, may anak na kayo, tapos yung tsuhin ng jowa mo, may asawa na rin siya, kaya pumirmi ka. Nakakaloka. Hoy, sabi dito ni Grace, magising ka sa totohanan na may asawa ka na at magsumikap kayong mag-asawa para gumanda ang buhay ninyo. Huwag ka nang mag-dream dyan sa tsuhin ng BF mo. Mahiya ka naman sa sarili mo. Totoo yan. Ewan ko ba sa inyo? Ang dami, masyado mong tinitingnan yung yaman ng tsuhin ng boyfriend mo. Hindi kayo magbanat ng moto, mag-live selling ka, ganyan. Mag-affiliate kayo. Para meron kayo pambili ng gatas. Hindi yung umaasa kayo sa tsuhin. Wow! Nakakaloka. Okay, Sabi po dito ni Tuwi Kodje, magandang umaga, DJ Lensay. Magandang umaga sa inyo, kamahalan. Kamahalan. Gusto mo yung kamahalan? No? Sabi dito, magpapabati lang po sana ako sa kaarawan po kasi ngayon ang aming pinakamaganda at pinakamabait na si Ma'am Yoli Arenas ng Inventory Team Finance Department ng National Bookstore. Ay, siguraduhin nyo laging nakatutok yung, yung radyo ninyo sa amin. Oo. Anong pang sabi dito? Maraming salamat, DJ Lensay. Mabuhay ka po at ang Energy FM. Mabuhay din kayo. Parang galit. Wow! Charot-charot lang. Happy birthday po sa lahat po ng mga nagbe-birthday ngayon. Tuwi ko, sana nag-comment ka, di ba? Para hindi lihis. Kakaloka to.
Sabi dito, good morning. Sabi ni Lara, DJ Lindsay, aga-aga nakaka-imbier ng ganitong tao. Ang laki po ng inggit sa ibang tao. Matuto kang makontento sa boyfriend mo. Masaya ka pa dahil pinatawad ka sa kabila ng panloloko mo. Alam mo sa true, di ba? Parang naghahanap ng problema sa buhay di ba? Itong si Trixie. Wow! Ano ba? Alam mo, eto ang nakakatakot dito, nanloko na siya once, pinaplano niya na sungkitin yung Chuhin, wag na tayo magpa-eme-eme dyan, nagpapapansin, nagpapasexy kapag nandyan si Chuhin, tapos imbier na dahil kinasal si Chuhin, ibig sabihin, bet lalo niya yung Chuhin, diba? So may tendency na kung pinatulan siya ng Chuhin, magkakasalan na naman siya. So ibig sabihin, anytime, sabi ko nga, para siyang ticking bomb. Ticking bomb? Arte, diba? Anytime pwede siyang sumabog kapag may pumatol sa kanya. Kahit hindi pa Chuhin, kahit sino pa yan, kapag nagpakita siya ng motibo at sinakyan siya, pinatulan siya, magkakasalan na naman siya sa jowa niya. Sa true lang. Kaya alam mo, ate, dapat sa'yo, naliligo sa dagat ng tralala. Naliligo ng tubig mula sa dagat ng aring king. Hindi nga. Alam mo, sabi nakakawala daw po ng malas at saka nakakawala daw ng masasamang elemento sa katawan. Yung paliligo ng may asin. O, diba? Kapag naligo ka ng asin, mararamdaman mo kapag may masamang elemento sa katawan mo, diba? Magka-curl up. Kakawag-kawag ka, diba? Oo, parang bulate lang. Buong katawan mo kakawag-kawag kapag naligo ka ng may asin. Oo, ganyan. Wow! Doon mo malalaman kung may masamang elemento. Hindi siya bulate. Diba? Hindi, sa totoo lang, tigilan mo yan. Alam mo, sa totoo lang, siguro mas okay na wala kang partner kasi makakasakit ka lang ng damdamin ng iba. Pinatawad ka na nga nung jowa mo once, tapos dahil nakalusot ka at pinatawad ka niya ng isang beses, gagawin mo ulit. Feeling ko talaga, kapag nga may pumatol sa'yo, magkakasala at magkakasala ka dyan sa jowa mo. Wow! Ano pa bang kailangan gawin ng jowa mo para pumirmi ka at para siya lang ang tingnan mo, sa kanya ka lang mag-focus? Siguro kasi hindi ka hindi ka contented sa buhay na meron kayong dalawa ng jowa mo, no? Hindi ka kontento dyan sa buhay mo, kaya napapatingin ka sa buhay ng ibang tao. Gano'n naman yun, di ba? Oo, sumisilip ka sa buhay ng Chuhin dahil masarap yung buhay na ibinibigay niya dun sa asawa niya. Wow! Gusto mo sana gano'n ka rin, inggit. Diba? Ay naku, ikaw lang ang makakagamot dyan sa sakit na yan. Oo, para kang may sakit talaga, ante. Sa kondisyon mo na yan. Wow! Hindi ko lang alam. Sana, mahal ko pang ako, baby ko, Trixie, wag dumating yung panahon na kapag gusto mo nang maging okay ang pamilya mo, magulong-magulo na. Gets mo? Sana hindi ka dumating sa point na dahil sa mga gusto mong mangyari, dahil sa mga maling desisyon mo, maging broken family kayo at magkawatak-watak kayong pamilya, no? Gulo mo kasi. Parang anytime pwede kang manggulo ng pamilya, parang anytime 'di ba, kakagat ka sa mga ganyang patibong. Sabi ni Vance, budburan mo ng asin ng tralala ni ate. Uy, ouchie, like ooh. It's like there's a cooling effect. Sabi dito ni Choyams Red, ate, patampal, may nagawa ka ng mali, manahimik ka sa tabi. Totoo naman. Maging kontento ka sa buhay na meron kayo ng jowa mo. Ngayon, kung hindi ka kontento dahil may hinahanap-hanap ka pa, try mong sabihin sa jowa mo kung anong problema para makagawa siya ng paraan, para makontento ka sa kung anong meron kayong dalawa. Kasi minsan it helps sabihin mo sa partner mo kung anong wrong, anong problema. May ganito ako nararamdaman at sabihin mo sa kanya, natatakot ako kasi baka makagawa ako ng mali dahil meron akong gantong nararamdaman. Sorry, but I have to be honest with you, my love. Wow! My energy. Diba? Huy, Lindsay. Kaya kung ako sa'yo, ganyan gawin mo. Mag-usap kayong dalawa. At saka, kailangan nga tigilan mo yung pagkainggit. Tigilan mo yung kakatingin sa ibang tao. So, hindi naman nakakatulong sa'yo yan. Oo, nakaka-stress pa yan sa'yo. At huwag mo ring hayaan na maging stressor ka ng ibang tao. Please, ate, no? So, yun lang ang masasabi ko.
nako. 9:25 na po ng nagmamagandang umaga, mahal ko Panggako baby ko. Wow! Sabihin mo, Trixie, hanggang dito na lang. I-command mo yung sarili mo, i-instruct mo, i-direct mo yung sarili mo. Hanggang dito na lang. Titigilan ko na. Mga ganyang practices because it's not helping me as a person. It's definitely not helping my family. Okay? Kaya dapat hanggang dito na lang. Sabi ng Frio. 9:25. Pag ako mahal ko baby ko, syempre na may atuto ka pa rin. Tayo pa rin po ang 106.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy! Energy!